Mabilis ang balita mga tol, Kenneth Lover kasama ngayon si Alex Ariza bilang conditioning coach. Maganda ito para kay Kenneth Lover dahil kilala si Alex Ariza. Matagal din niya nahawakan si pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa ngayon number 9 si Kenneth Lover sa Ring Magazine ng Bantamweight Division. Ibig sabihin niyan kapag napasama ka na sa top 10 ng Ring Magazine, isa ka na rin sa mga magagaling sa division na yan. Kailangan lang ni Lover ngayon magpatuloy ang panalo, lalo na laging sa Japan ang laban. Kung may panalo lahat ng impresibo, mabilis lang yan makahawak ng titulo. Balik tanaw tayo sa naging karera ni Alex Ariza mga tol, bakit nawala ito sa team ni Manny Pacquiao noon. Taong 2008 kinuha si Ariza bilang conditioning coach ni Pacquiao. Dahil sa kanya naging mas matindi si Manny Pacquiao laban kay David Diaz, De La Hoya, Ricky Hatton, Miguel Cotto at kay Margarito. Pero habang tumatagal nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Ariza at trainer na si Freddie Roach. Ayon kay Roach noon masyado na raw kasing nangihimasok sa training itong si Ariza. Kaya nagkaroon ng hindi pagkaintindihan sa kampo ni Manny Pacquiao. Dahil ayaw ni Pacman ang away sa kanyang kampo, hinayaan na lang niya si Freddie Roach kung ano ang gusto niyang gawin. Kaya noong 2013 tinanggal na lang si Ariza sa team ni Pacquiao. Matapos nito lumipat naman si Alex Ariza sa kampo ni Brandon Rios, nakalaban mismo ni Manny Pacquiao noon. Nagkainitan pa nga si Freddie Roach at Alex Ariza noon sa Macau Gym. Ibang kwento na naman yan mga tol, yung nagkainitan dati ang kampo ni Rios at Pacquiao. Fast forward tayo noong 2015, kasama na rin si Alex Ariza sa kampo ni Floyd Mayweather laban kay Pacquiao. Sinabi naman ni Alex Ariza noon na hindi niya iniwanan si Manny Pacquiao dahil sinibak siya, kaya kinuha siya ng kalaban. Ngayon mga tol, isang prospects ang hahawakan ni Alex Ariza, kaya malaking tulong ito para kay Kenneth Lover. Kapag nagkita kami ulit ni Kenneth Lover, interviewin natin siya kung ano ang pagbabago sa kanyang training routine habang kasama si Alex Ariza. May paparating na laban si Lover sa Japan pero to be announced pa, kaya abangan natin. Sa iba pang balita, Jason Casimero kinumpirma sa kanyang Facebook post na may laban daw si Utol ngayong taon. Hindi raw matatapos ang 2025 na walang laban si Janrel Casimero. Hindi binanggit kung sa Pilipinas ba ang laban o sa ibang lugar. May laban pero matagal-tagal pa. Basta mayroong laban ngayon taon. Basta may laban daw si Utol at naghahanda na. Kaya wala tayong ibang gawin mga tol kundi abang lang guys. Sinabi din ni Sean Gibbons na welcome pa rin si Janrel Casimero kung gusto niya magpatulong para mabigyan ulit ng big fight. Basta hindi daw kasama si Jason Casimero dahil panira lang daw ito kung kasama ulit. Pero ayon naman sa isang post ni Jason, sabi niya hindi ako malakas pero hindi nila ako mabibili. Kahit si Jason Casimero ang nagpost nito, tinutukoy pa rin niya na siya si Janrel Casimero. Ayaw daw ba ni Jason na umangat ulit si Janrel Casimero sa mundo ng boxing? Sa iba pang balita, Conor Benn may banat kay Stevenson at Devin Haney. Sinabi ni Conor Benn, pareho lang silang pang track and field. Ni hindi kong alam kung ano ang ginagawa nila sa boxing eh. Si Devin Haney ay pangkarerang atleta ito. Siguradong suot na naman niya ang pangkabayong sapatos niya. Magiging sobrang boring na naman ang laban niya kay Brian Norman. Kasi ang lahat ng laban niya sobrang boring talaga. Dagdag pa ni Conor Benn, parehas lang naman si Devin Haney at Stevenson na pang track and field. Mas magiging matagumpay pa sila kung sa takbuhan sila sumali, sigurado yan. Hindi na sila mapipigilan pa, takbuhin talagang mga yan. Ayan mga tol, comedy talaga si Conor Benn. Ano daw ba kasi ang ginagawa nila sa boxing?